Everybody say, Praise the Lord. Let us open our Bible on Psalms 102, verse 19 and 20. Praise the Lord. For he has looked down from the height of his sanctuary. From heaven did the Lord behold the earth, to hear the groaning of the prisoner, to loose those that are appointed to death. Ayan. So matapos nilalang ng Diyos ang lupa, ang sanglibutang ito. Ito po ay hindi niya kinalimutan after He made it. But He was very concerned about sa kanyang mga nilalang dito sa sanglibutang ito. Concerned siya masyado. Lalot na alam niya na once upon a time, merong nagrebelde doon sa kanyang kaharian. Lumaban, nakipagpunyagi o nakipag-war sa kanya. And he sent Michael, the archangel, para ito ay labanan, upang ito ay taluhin at huwag magwagi kahit paman sa kanyang kaharian upang hindi masira ang kanyang kaharian. So ang ginawa niya, wala na siyang, yung lumaban, yung rebelde na yan, kasama ng mga cohorts or mga angels na sumanib kay Lucifer. Hindi na niya binigyan ng pagkakataon na manatili kahit paman sa kanyang presensya doon sa kanyang kaharian. Binagsak niya ito sa lupa. So nung binagsak niya ito sa lupa, nag-isip din siya na meron siyang mga nilalang doon sa lupa ng mga tao na nilalang niya sa kanyang image, nilalang niya sa kanyang likeness. Pinagkalooban niya rin ito ng pagkakataon na merong buhay na walang hanggan kasama niya sa kanyang kaharian. Naisip niya ito na baka ito ay sirain, tuksuin, at kumbinsihin para lumaban din sa kanya. Kasi nandito na si Satanas eh. Kaya nga sinabi dyan woe unto you, the inhabitants of the earth, for the devil is being cast to the earth. Alam ng Diyos yung isip ng Diablo na yan nung ito'y tinapon dito sa lupa. Kaya ang ginawa ng Diyos, tumingin siya. Sinulyapan niya ang mundo. At totoo nga, ay narinig niya yung mga iyak ng mga naging biktima na na-oppress at naging mga prisoners of the devil. Kaya sinabi dyan sa verse 20, to hear the groaning of the prisoner, to lose those that are appointed to death. Tingnan mo yan. Kung maging binihag o bilanggo pala tayo ni Satanas, we are bound to death, to our second death. Papunta tayo doon sa kamatayan, sa ikalawang kamatayan ng ating kaluluwa. Doon sa dagat-dagatang apoy. We shall be cast into the lake of fire, which is the second death. That will be our journey. That will be our direction. Kung hindi tayo mapapalaya sa pagiging prisoner ng kaaway ng Diyos. Kaya He was very concerned. Ang Diyos, concerned sa masyado. To hear the groaning of the prisoner, to loose those that are appointed to death. Not only to hear them, not only to listen, the groaning of the oppressed of the people, but also to loose them from being appointed to death. Palayain pa sila. Bigyan sila ng pagkakataon na maliwanagan. Bigyan sila ng pagkakataon makabalik sa Diyos. Bigyan sila ng pagkakataon na ma-enlightened. Kaya yun ang
ginawa ng Diyos. Ito yung nagpursige sa Panginoong Diyos na magpakatawang tao. Ito yung nagpursige sa Diyos na paparito sa atin. Nagpakatawang tao siya. Praise the Lord. Kaya, salamat talaga tayo. To God be the glory. Kaya kung hindi, lahat tayo madatnan ng kahatulan sa ikamamatay ng ating kaluluwa. Kaya ang ginawa niya is preservation. I-preserve niya tayo hanggang sa pagbalik niya na may makita pa siyang maliligtas. Basahin natin. Psalm 79:11. Praise the Lord. Let the sighing of the prisoner come before thee. According to the greatness of thy power, preserve thou those that are appointed to die. Yeah, tingnan mo. Ang ginawa ng ating buhay na Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, let the sighing of the prisoner come before thee. According to the greatness of thy power, preserve thou those that are appointed to die. Di ba? Preservation itong ginawa ng Diyos sa atin ngayon. Unang-una, mapatawad ang ating mga kasalanan. Malilinis tayo. Malinisan tayo sa kanyang banal na salita. Mamuhay tayong matuwid, banal, kaya-aya sa kanyang presensya. Para lang madatnan tayo sa kamatayan, o madatnan tayo sa kahatulan, o madatnan tayo sa pagbalik ni Kristo, worthy. So ibig sabihin yan, preserve tayo. Instead, we are bound to die. Imbis wala na tayong pag-asa, wala na tayong hope, wala na tayong lunas, wala na. Pero gi-preserve niya tayo. Praise the Lord. Gi-preserve niya tayo. Kaya ang ginawa ng Diyos, He is the God. We can call Him the yung bang nag-execute ng judgment. Basahin natin yan. Psalms 146 verse 7. Praise the Lord. Which executeth judgment for the oppressed, which giveth food to the hungry. The Lord looseth the prisoners. Yan. Ibig sabihin niya, nung nakita niya ito, na naging biktima ang tao, kagad-agad nag-execute siya ng judgment. Para yung mga oppressed, para yung mga biktima, ito ay mabigyan ng judgment. Anong judgment? Maligtas. Kumbaga pa, siya yung tinatawag na Savior, tagapagligtas sa mga oppressed, which giveth food to the hungry. The Lord looseth the prisoners. Yan. Pinapakawalan niya yung mga binihag, mga bilanggo ni Satanas. Alam mo naman si Satanas, ito pa naman yung hindi magpakailan pa man nagpapalaya ng mga prisoners niya. Ang karakter niya, never siyang magpapalaya ng mga biktima niya. Ibig sabihin yan, pag nabiktima niya, natulak niya sa pagkakasala kasama niya, idideceive niya ang tao. Lagi niya itong binubulungan, lagi niya itong dinidiktahan. Tuloy-tuloy na kayong huwag maniwala sa Diyos. Tuloy-tuloy na kayong huwag sumamba sa Kanya. Masama siya. Dito na kayo sa akin. Ako yung totoong umiibig sa inyo dahil binibigay ko sa inyo yung gusto ninyo. Yung hilig ng laman ninyo, ako itong nagpapasaya sa inyo. Ang Diyos, hindi yan. Masama yan. So, ibig sabihin yan, gusto ng masamang espiritu i-deceive ang tao at magpakailan pa man, manatili na binihag niya. Pero ito namang ating buhay na Diyos, itong ating Panginoong Hesukristo, siya yung nagpapalaya sa atin. Siya yung nagpapalaya sa mga prisoners of the devil. Kaya opposite silang dalawa. Savior ang ating Panginoong Hesukristo, si Satanas naman, tempter, deceiver, lahat
andyan na sa kanya yung killer, robber, destroyer. Yun. Pero ang ating Panginoong Hesukristo, restorer, preserver, savior, and the punisher. Ibig sabihin niya, the punisher, yung masama, judge niya. Yung mga biktima, ililigtas niya. Basahin natin yan. Kaninong prisoner tayo noon? Whose prisoners we are before? Basa. Isaiah 14:17. Praise the Lord. That made the world as a wilderness, and destroyed the cities thereof, that opened not the house of his prisoners. Yan. Tingnan mo. Si Lucifer yan. Ginawa niya ang mundo katulad sa wilderness. Alam niyo yung wilderness? Unfruitful. Barren. Not necessarily the plants, but the people. Ginawa niyang unfruitful in the sight of God. Ginawa niyang barren in the eyes of God. Hindi na naging fruitful ang mga tao para mag-glorify sa Diyos. They become unfruitful. They become barren. Dahil sa kanyang deception. And destroyed the cities. Tingnan mo yung mga cities ngayon. Mostly, diyan naglulublob ang mga hoodlums. Diyan naglulublob ang mga drug cartel. Diyan naglulublob ang mga prostitutes. Diyan naglulublob ang mga scammers sa syudad na yan. Kaya, destroyed yan in the eyes of God. Akala mo yung syudad, ang ganda, makinang ang mga ilaw sa gabi, maraming tao, people never sleep, no? Hindi natutulog ang mga tao dyan. Business, 24 hours a day, nandyan na lahat. Pero, in the eyes of God, they are being destroyed. Because of sin, because of ungodliness, because of unrighteousness, si Satanas ang gumawa niyan. Pero ang Diyos naman, iba. He is the restorer of the breach. Kung ano yung damage na ginawa ng diablo, si Jesus Christ ang mag-restore sa atin, balik sa Diyos. Kung ano yung direction, we are appointed to death, siya naman ay magbibigay sa atin ng panibagong direksyon. Doon na tayo to life, from death to life, kumbaga pa. Kaya, salamat tayo. Narinig ng Diyos yung ating hinaing. Narinig ng Diyos yung ating iyak. Yun yung nangyari sa Egypt noon. Why God did send Moses over Egypt? Because he heard the groaning, the cry of the people of God which is being in bondage. Basahin natin. Exodus 2, verse 23. Praise the Lord. And it came to pass in process of time that the king of Egypt died, and the king of Israel and the children of Israel sighed by reason of the bondage. And they cried, and their cry came up unto God by reason of the bondage. Yeah, nakarating ang kanilang iyak doon sa Diyos. And that is the reason why God called Moses. Why God asked Moses to go to Egypt. Who was Moses? Moses, once upon a time, he became adopted son of the family of the Pharaoh. Bakit siya ang pinadala? Because he knows what is Egypt. Because he came from Egypt. Kaya ang Diyos matalino, marunong. Bakit si Moses ang pinadala? Because Moses has the heart for the people of God. Meron siyang puso para sa mga tao. Lumalaban siya sa mga opresor. Kaya nga yan ang dahilan na palaya siya doon. Dahil pinagtanggol niya yung mga ino-oppress. Tingnan mo. So, ganun.
Narinig ng Diyos ang kanilang iyak. Ngayon, mag-ingat po tayo. Dahil nung napalaya na sila, nandoon na sila sa road of Exodus kung tawagin, going to the land of promise. Katulad sa atin ngayon. Pag nandito na tayo kay Lord Jesus Christ, we are bound and we are already now in the road going to heaven. Papunta na tayo sa kaharian ng Diyos. Papunta na tayo sa eternal life. Papunta na tayo sa doon, sa forever, everlasting life. Mag-ingat tayo. Kasi meron pa ring manunukso sa atin along the road, along the way. Meron pa ring mga tempters. Meron pa ring mga deceivers. Kaya yan ang nangyari sa mga Israelites noon. Hindi nila alam. May nakasama silang mga matatawag nating ginamit ng kaaway. So anong nangyari? Basa. Merong damage na nangyari. Sige po. Numbers 11:4 hanggang 8. Praise the Lord. And the mixed multitude that was among them fell a lusting. And the children of Israel also wept again and said, Who shall give us flesh to eat? We remember the fish which we did eat in Egypt freely, the cucumbers and the melons and the leeks and the onions and the garlic. But now our soul is dried away. There is nothing at all beside this manna before our eyes. And the manna was as coriander seed, and the color thereof as the color of bdellium. And the people went about and gathered it and ground it in mills, or beat it in a mortar, and baked it in the pans, and made cakes of it. And the taste of it was as the taste of fresh oil. Yan. Nagkaroon ng murmuring, no? Nagkaroon ng complaining ang mga tao. Dahil sawang-sawa na sila sa mana. Lalo't na ang mana, it is like a taste of an oil. Ibig sabihin, almost tasteless. At pagkakainin mo yan, bago mo lutuin, very, laborious. Gigilingin mo ba siya o anong gagawin mo bago mo ilagay sa frying pan, lutuin, gawing cake. Yan. Kung sa Bisaya pa, gibidli na sila. Yung bang, ano ba Tagalog sa gibidli? Naumay. Yung bang parang, balik-balik na lang lagi. Yan na lang lagi. Yan. So, nag-complain sila, balik na lang kami sa Egypt. Naalaala namin yung mga masasarap doon na pagkain. Yung cucumber. Nandun yung mga lamas, onions, garlic. Nandun yung mga masasarap na karne. Balik na lang kami. Ano ba ito? Bakit ganito ito? Sawang-sawa na kami. Now, sa spiritual, ganito yan. Pag ikaw ay na-redeem na ng Panginoong Diyos from the bondage of sin, from being appointed to death, nilabas ka na ng Diyos dyan at you are already in the road going to heaven. Yung Exodus, kung tawagin, to the land of promise. Kasi itong Exodus, wilderness, nandun, papunta na yan sila sa land of promise. Ganon din sa buhay natin. After the redemption, after the freedom, after the liberty from the bondage of sin, we are waiting for our Savior to come back to redeem us. Pero while waiting, ang buhay natin, wala na lahat yung Egyptian food. Wala na yun. Yung mga spices, wala na yun. Yung mga meats, wala na yun. Ano na lang pala? Mana. Ano yung mana? Word of God. Anong meron sa Word of God kung sundin natin yan? Wala na yung flesh natin, hindi na pwedeng mag-enjoy sa kasalanan.
Hindi na pwedeng magpatuloy sa lamas sa buhay yung pleasures of the world. If we are in Christ Jesus, the body is dead because of sin, but the spirit is living because of righteousness. So, ibig sabihin yan, ang flesh natin will no longer enjoy as what we are enjoying before. Hindi na. If any man be in Christ, you will be a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya yung mga lamas, yung mga masasarap na pagkain para sa laman, ano yun? Basa. Ito yun. Ito yung mga gawa natin sa laman. Dito tayo nag-i-enjoy noon. Diyan tayo nag-i-enjoy. Nung nandyan pa tayo sa Egypt, spiritual Egypt, or sa bondage of sin. Basa. Galatians 5:19. Basahin na lang muna hanggang 21. Praise the Lord. Now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Yan. Yan yung mga kasarapan sa Egypt. Yes, masarap nga ang buhay mo, but you are appointed to death. Masarap nga ang buhay mo, but you are still a prisoner of the devil. Ano yun? Adultery. Karamihan ng mga tao ngayon, yung mga lalaki, if they introduce yung babae nila, they cannot say, this is my wife. Sabihin nila, this is my partner. Partner. Yung pala, hindi asawa. Live-in. Kung hindi man live-in, kirida. Kung hindi man kirida, chicks niya. So, either kung i-interpret mo yung kanilang status, adultery yan. Pero, tinitwist yung mga terminology ngayon sa mundo. Partner lang ang sabihin para hindi halatadong adultery. Ano pa? Fornication. Ngayon, iba. O sino yung kasama mo? My girlfriend. Pag sinabing girlfriend, nagsasama na yan sila ang dalawa, magkikita na yan sila sa motel, magsasarapan na yan sila sa kanilang laman. Pag sinabing girlfriend, ang karamihan ngayon, pag girlfriend, meron na silang affair. Pero kung i-interpret mo yan sa Bible, fornication yan. Eh si Satanas, marunong. Ayaw niyang ipahalata sa mga biktima niya na they are committing adultery, fornication. Ganon ka si Satanas, kamatuso. Kaya tayo na napalaya na, huwag mo nang asam-asamin yan. Huwag mo nang asam-asamin yung mga bagay na yan, mga lamas sa buhay para sa laman. Papunta ka niyan sa impyerno. Ano pa? Uncleanness. Normal lang sa sanglibutang ito na manood ng porno. Sabihin, are you 18 years old? Sobra na. Okay na ako dito. It seems it is a license to enjoy pornography if you are already above 18. Ayun ang tinatanim ng dyablo sa utak ng mga tao. Are you above 18? If it is yes, therefore, you have the privilege to enjoy the world of pornography. Pero actually, that is lasciviousness. Lasciviousness yan. Lust of the eyes. Lust of the flesh. Yan. Kaya, huwag magpa-deceive. Binago lang ni Satanas yung terminology para hindi halata.
or uncleanness yan. That is uncleanness. Karumihan sa isip, sa puso ng tao. Ano pa? Lasciviousness. Sino yung kasama mo? Secretary ko yan. O bakit matagal kayong lumalabas tuwing alas 5 after office hour? May ginagawa pa sila doon. Meron pa silang one-on-one conference. Yung pala, lasciviousness. See? Idolatry. Sometimes people, dahil kinagisnan, dahil sabi ni lolo, sabi ni lola, sabi ng mga naunang dumating dito mula sa Espanya, yung mga Kastila, yung mga Romano, ito yung tinuro sa amin eh. Ito yung dala nila eh. Hindi natin pwedeng itong baguhin. Kailangan natin itong pagpatuloy. Kaya meron kaming mga ribulto, meron kaming mga imahin. Kahit makonsider na yan na idolatry, as if okay pa rin kasi dala nga ng unang mga religious people noon na nagdala ng religion dito sa mundo na kunwari Christian na idolatry. Twist lang yan ni Satanas. Kunyari yung idol na yan, mukha ni Kristo, mukha ni Birhen Mary, mukha ni San Pedro, mukha ni San Jose, mukha ni Santo Tomas, o mukha ni Santiago, o sino-sino pa yung mga santo dyan. When in fact, if you make a graven image, and you are treating them, and bowing them, that is already sin of idolatry. Pero si Taning, i-twist niya. Kunwari, honoring God. Ay, palabas mo yung, sorry. Saraduhin mo yung pintuan kasi wala naman sigurong ano. So, ibig sabihin yan, ano? Sin of idolatry yan. And anything that you worship beside the true God, that is idolatry. Anything. Kahit anong bagay sa sanglibutang ito that you treat more than God. Wala. Idolatry pa rin yan. Witchcraft. Yung mga mangkukulam. Ano yan? Pamumuhay kasi yan nila eh. Tsaka, ano yan sila? Effective din yan sila. Pero witchcraft in the eyes of God. Ang tao, ayaw nang magsisi, ayaw nang magpakumbaba kasi meron naman silang mapuntahan doon kahit puno sila ng karumihan, kasalanan, pinalo ng Panginoon, ayaw nang magsisi kaya meron namang magpapagaling sa kanila na another kahit hindi sila lumapit sa Diyos. Kaya ang tao, tuloy-tuloy yung kasamaan, tuloy-tuloy yung kasalanan kasi meron silang mapupuntahan. Niluloko lang pa sila ng masamang espiritu. Dinideceive lang pala sila. See? Witchcraft. Hatred. Ay, normal lang yan. Nasa laman pa tayo. Hindi natin maiwasan yan. Kailangan talaga natin, marunong din tayo magtanim ng galit sa ating kapwa. Kaya pag makita ko yung mukha niya, kahit pa magluhod yan, ayaw ko talagang patawarin yan. Manigas na siya ng manigas. O, di ba? Wala na yung love. Wala na yung gentleness. Wala na. Puro yan sa laman eh. To satisfy the flesh. Ang akala mo, you are moving in a right direction. But no, you are moving in a wrong direction. Variance, yung away-away, emulations, related din yan, wrath, strife, sedition, heresies. Ito na yung mga agawan ng properties. Pumapatay ka ng tao dahil karibal mo siya sa mayor, karibal mo siya sa gobernador, karibal mo siya sa baryo kapitan. Ang patayan, yan na yun. Yan na yung heresies na yan. Yan na yung sedition na yan. Talagang magulo. Strife, halo-halo na yan.
Ano pa? Envyings. Alam mo yung envy? Yung inggit, pumapatay din yan dahil sa inggit. Murders. Yun na. Drunkenness naman, iniba ni Satanas ito. Alcohol lang sabihin nila. Oy, alcohol. Nakainom ka ng alcohol? Oo nga, pare. Hindi yan sabihin na naglalasing ka. Kung sa English pa, are you drunk, committed drunkenness? Hindi, alcohol. Parang normal lang. Parang natural lang. Oh. Pero, that is drunkenness in the eyes of God. Kaya, ganun. Ang mundo ngayon, hindi kunwari halatado, pero they committed drunkenness. Rebellings. Ay, enjoyment lang ito. Kaya, masarap ang disco. Tapos, pag disco, siyempre may red horse. Pag disco, siyempre may sigarilyo. Pag disco, siyempre halo kunti ng droga para high, para mataas yung enjoyment. Yan. Siyempre, yung mga chicks din, natural. Yan talaga, ganun talaga yan. So, sa rebellings na ito, there are so much pleasures, sinful pleasures that are being committed. Wala namang magdidisco dyan hindi mag-iinom. Wala namang magdidisco dyan na hindi marunong tumuka ng tukso. Pagpasok ka ng disco, ibig sabihin yan, you are a man of pleasure, yung bang lovers of pleasures. Yan. Yan na. Rebellings, wild parties, kumbaga pa. And such like, casino. And such like, lahat-lahat ng mga immoral. Of the which I tell you before, as I have also told you in the time past, paulit-ulit na palang binawarningan ni Paul before, meron pang time past, meron pang present. Sinabihan ko na kayo, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. So ito yung mga lamas sa buhay. Na huwag na nating balikan, huwag na nating lingunin. Kontento na tayo sa mana, kontento na tayo sa Word of God. Ano yung Word of God? For the benefit of our soul. Benefit yan ng ating kaluluwa. Ano yung gawa ng benefit ng ating kaluluwa? Basa. Galatians 5:22 and 23. Praise the Lord. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Yan. Walang itong 9 fruit of the Spirit na ito. Walang ano dyan. Magsasatisfy sa laman. Walang ano sa laman, yung bang magbigay ng ano sa laman. Kalugod-lugod. Love. If you love your enemy, against yan sa laman. Against talaga yan sa laman. Ano pa? Joy. Kasayahan sa katuwiran. Walang pleasure dyan. Ang kaligayahan natin sa Panginoon, malinis, banal. Walang pleasure. Against din yan. Peace. Ayaw ng laman na forgiveness. Wala yan sa laman. Yung peace, wala yan. Lumalaban talaga ito. Pag ito'y hamunin mo, nako, walang peace. Hindi talaga marunong niya mag-peace. Puro yan. Itong lahat sa espiritu, wala yan sa laman. Long suffering, matiisin na mahaba. Sa laman, hindi marunong magtiis. Kaagad-agad, lumibigay, kaagad-agad, nagmumurmur, lahat ng mga masamang ugali. Gentleness, nako, hindi yan mapagbigay sa iba. Laging inuuna ang sarili. Goodness, hindi pwede goodness lang. Meron din tayong
evil para doon sa ating mga kaaway. Hindi talaga yan mag-stick sa goodness. Lilipat din yan. Faith, pananampalataya, spiritual, hindi yan importante sa kanila. Kasi walang pakinabang yan. Maging ano tayo yan, maging santo tayo, ayaw natin. Walang bisyo, ay hindi tayo mabubuhay yan. Mamamatay tayo yan. Ayaw nila ng faith, spiritual. Meekness, kapakumbabaan, ay naku, ayaw magpaapi. Hindi pwede kami maapi. Hindi. Kami ang dapat mag-api. Kami ang dapat mag-api sa inyo, hindi kayo mag-api sa amin. Yun ang laman. Temperance. Magpigil sa sarili, hindi marunong. Kaya nung kinwento ko yung tukso nangyari sa buhay ko, sinisi nila ako. Ano ka ba, Chito? Bakit hindi mo nag-grab yung blessing na yun? Blessing na yun sa kanila eh. Lumapit na yung babae sa'yo, siya pa nagyaya sa'yo. Nag-ano ka pa, refuse ka pa. Grabe ka naman. Blessing na lumapit sa'yo, tinanggihan mo pa. Walang temperance eh. Hindi, ang temperance hindi yan sa laman. Walang lugar diyan sa laman. Against such there is no law. Hindi nila alam, God is judging. God is considering every action sa tao. God is weighing the spirit. Kaya, ganun. So, therefore, wag na tayong magmurmur, bakit nung dumating ako dito sa Word of God, wala na akong punta-punta dyan sa hindi na pala ako pwede maglasing dyan sa mga barkada ko noon. Bawal na pala. Bakit hindi na ako makapunta dyan sa mga nightclub na yan? Bawal na pala. Bakit hindi na ako pwede maka-open ng mga pornographic sceneries? Bawal na pala. Hindi na ako mag-enjoy. Huwag ka na magmurmur. Lahat na yan na galing sa Egypt na nandyan pa tayo sa bondage noon. Forget it. Be content. No? Sa Word of God. Mamuhan na tayong banal. Yun na yun. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Diyan na tayo maging masaya. Praise the Lord. Praise the Lord. Para hindi ka put into condemnation. Basa. Romans 8:1. Praise the Lord. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Yan, isang verse na yan, pinutol yan ng dyablo. Karamihan Bible ngayon na mga translated into another version aside from King James, mostly, kung meron man, mabibilang mo lang. Pinutol ito. Wala nang condemnation sa bawat tao nandyan na kay Kristo. Yung hindi lumakad sa laman. Yung hindi lumakad sa Egypt na binalikan. Lumakad sa Espiritu. Yun na yung ninth fruit of the Spirit. Kasi ang righteousness of the law will be fulfilled to whom? Basa. Romans 8:4. Praise the Lord. That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Yan. Gusto mo ma-fulfill ang righteousness of the law para di ka mahatulan sa second death? Then, walk after the Spirit. Huwag kang lumakad sa laman. Kasi kung lalakad ka pa doon sa mga lamas sa buhay, instead fulfilling the righteousness of the law, ang mangyari sa iyo, you are fulfilling sin. You are fulfilling and violating the law of God. Pag lumakad ka sa laman, lumakad ka sa Espiritu. Bakit? Siyempre, kung lumakad ka sa laman, you are carnal. Ayun laging isipin mo. Basa. Romans 8 verse 7. Praise the Lord. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Hindi talaga yan magpa-subject. Hindi talaga yan magpasakop sa batas ng Diyos.
pag ikaw ay lumalakad dyan sa laman. Kaya nga, kung gawin nating short ang statement dito, kung lumalakad ka sa laman, you can never please God. Basa. Romans 8 verse 8. Praise the Lord. So then they that are in the flesh cannot please God. Yan. Not meaning to say, nandito pa tayo sa physical, hindi na tayo makaplease sa Diyos. No. Ibig sabihin, kung manatili tayo sa hilig ng laman, carnal tayo, hindi natin ma-please ang Diyos. Bakit? Hindi natin magawa ang kanyang batas. Ganun po. Kaya, tandaan natin, huwag tayong lumakad sa laman. Huwag na nating nasain pa yung lamas sa Egypt. Basa pa. Romans 8:9. Praise the Lord. But you are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Yes. Ano na ito? Yung hayagan na. Kung hindi kayo sa laman, kundi sa Espiritu, so ang Espiritu ng Diyos pumapasok sa inyo. Pero sino man tao na walang Espiritu ni Kristo, hindi siya sa Kanya. Ibig sabihin, pag lumalakad ka sa laman, wala yung Espiritu ni Kristo sa iyo, hindi ka sa Kanya. Kaya lahat na lumalakad sa laman, fulfilling the lust of the flesh, the lust of the eyes, and pride of life, the Spirit of God is not in them, and therefore, they are none of Christ. Hindi siya sa Panginoon. Kaya, you can easily determine whether you are in Christ or not. Hindi ba? Last verse. Romans 8:10. Praise the Lord. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. Yan ang totoo. Kung si Kristo nasa iyo, ang katawan, physical, hindi na ito magpatuloy sa kasalanan. Patay na eh. No more activities. Pagpatay, no more activities. Pagpatay, no more affairs. Wala nang engagement dyan sa kasalanan. But the Spirit is life because of righteousness. Diyan na tayo buhay sa katuwiran. Diyan na tayo buhay sa kabanalan. Diyan na tayo buhay sa katuwiran sa mata ng Diyos. Kaya, pasalamat tayo. Binigyan tayo ng pagkakataon na mapalaya sa pagiging prisoner of the devil. Kaya pag napalaya na tayo, mag-ingat tayo. Baka ibalik tayo ni Satanas sa Egypt. Huwag na nating nasain yung mga lamas sa buhay para sa laman. Dito na tayo magkipagkontento na tayo sa mana, sa Word of God. Anyway, ang mana na hinto, after they reach the land of promise, they enjoy all the blessings, all the food, everything. Ganon din sa buhay natin. Itong pagtitiis natin, mapuputol din ito. Pagdating sa kaharian ng Diyos, hindi ibig sabihin meron doong lasing, merong mga chicks doon. Hindi. Ang ibig sabihin, maputol na yung pagtitiis natin, magkakaroon na tayo ng glory from God, which never fade. And everlasting life. No more death, no more sorrow, no more pain. Ano yung karakter natin dito na righteous? Patuloy natin yan doon sa dakong banal, sa holy place of the Most High. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.